Ayan, magandang araw sa lahat. Ito naman Pamalas TV. Ayan guys, dahil may tatanong sa atin kung may kita ba sa pagtatanim ng pinya. Ayan. Ito guys ay isi-share ko guys sa inyo ang ating karanasan sa pagtatanim ng pinya. Kaya kung gusto niyo malaman kung may kita ba sa pagtatanim ng pinya, wala no. Ayan. Kaya ito lang guys ang masasabi ko sa pagtatanim ng pinya ay talagang napakatagal ano. At ito rin ang masasabi ko sa pagtatanim ng pinya kung may kita ba dito. Dahil ako guys ay marami na rin tayong, ilang beses na rin tayong nalugi sa pagtatanim ng pinya. No? Yan, aminin natin yan. At kumita rin naman tayo sa pagtatanim ng pinya. Dahil yung mga una natin pagtatanim ng pinya, talagang halos nagbalik puhunan lang. O minsan ay nadala pa ang ating puhunan. Sa pagtatanim kasi ng pinya, ano guys, talagang dapat ay maalagaan natin ng mabuti. Unang-una, dapat laging malinis talaga ang tanim ang pinya natin. Pangalawa, dapat ay kapag ito ay kailangan ng fertilizer, ito ay ma-apply na natin ano. Yan lang naman talaga ang kailangan sa pagtatanim ng pinya. Laging malinis at dapat nasa tama ang pag-aabono natin dahil ang pinya talaga guys ano napakatagal, kaya kung tutusin talaga ay halos parang alkansya lang kung tawagin to yung pagtatanim ng pinya no. Kaya dapat kung magtatanim ka ng pinya talagang maramihan at hindi mo ito mapapabayaan dahil nga kahit nga marami ang tanim natin na pinya, kung ito naman ay mapapabayaan natin o bubungahan tayo ng maliliit, talagang lugi na tayo ano guys, dahil halos sa isang piraso ano guys ay namumuho na tayo ng talaga, kung lahat ay patrabaho ay halos pumapatak ng A4 ang isang puno. Kapag yan ay mamatay o mabansot o bungahan tayo ng maliliit, talagang lugi na tayo dyan. Kaya dapat ay halos kalahati ang good sa buraot o lumampas pa yung good, doon tayo kikita ng medyo maganda-ganda o malaki-laki. Pero kapag malaki, pag madami ang buraot o yung maliliit sa malalaki, tiyak lugi tayo agad yan ano. Yan guys ang masasabi natin na ang pagtatanim ng pinya parang alkansya lang nga. Pero kung magkamali tayo sa pagtatanim ng pinya, tiyak dala ang puhunan natin dyan. May lugihan po ano. Lugi talaga kapag marami ang maliliit. Kaya ang masasabi ko lang kung tayo magtatanim ng pinya, talagang maganda ang lupa ng ating pagtataniman. Halos dapat hindi masyadong kanlong o hindi yung ulit-ulit na pinagtataniman, dahil kapag ulit-ulit na guys na pinagtataniman, nagiging acidic ang lupa kahit anong bugbog natin sa fertilizer. Talagang bubungahan tayo ng maliliit. Talaga kung magtatanim tayo ng pinya ay dun sa magandang klaseng lupa. Hindi naaabot ng tubig o hindi nag-stack ang tubig o medyo pababa, mas maganda kung tayo magtatanim. At siyempre talagang alagaan natin ano. Kung mayroon man maliit, dapat mas lamang ang malalaki. Yan lang guys ang aking mga sa pagtatanim ng pinya, yan ang mga dahilan kaya talagang may kita o may lugi sa pagpipinya. Sa isang pinya kasi guys, ano, sa isang taniman ng pinya, kapag tayo binungahan ng mas marami ang maliliit kaysa malalaki, tiyak lugi tayo dyan ano. Pati puhunan nga natin yan, sabi ko kanina, ay dala yan. Unang-una, sa tagal ng pag-aantay natin ng pinya, bago tayo mag-harvest, talagang mahigit isang taong guys ang pag-harvest ng pinya bago natin to mapagkapirahan. Gaya nga nung nakaraan na inani natin ano, dahil nakita natin yung pinya natin, talagang ang pinya natin guys ay inabot ng medyo hindi magandang panahon, inabot ng sobrang ulan, talagang medyo maganda yung tubo ng pinya natin, kaya lang inabot ang sobrang ulan, medyo nabansot o tumigil ang pagganda ng ating pinya.
At yun naman nagpabunga tayo, inabot naman ng sobrang init, talagang inalat tayong konti doon ano guys, pero maganda sana yung pinya natin. Kaya lang ay talagang hindi masyadong lumaki yung ibang mga bunga dahil sa sobrang init. Halos mahigit isang buwan mula tayong magpabunga ay hindi na umuulan. Umulan man ay halos talagang hindi mabasa ang lupa ano. Kaya talagang marami yung maliliit. Kaya ang ginawa natin, dahil alam na natin na hindi babalik ang ating puhunan, ito ay naglakas loob tayong i-deliver ito sa Balintawak para kahit papano makabalik yung puhunan natin ano. Yun naman, naging okay naman ang pag deliver natin ng pinya sa Balintawak. Kumita pa tayo. Yun guys ang kagandahan dun ano. Dahil medyo marami yung tanim natin, nagtama lang sa isang load o isang truck ang ating pinya. Kaya kung tayo magtatanim talaga guys, ano maramihan, dapat isang load o mga 20 plus mahigit o 30,000 ano ang ating itatanim. Dahil kung kunti lang ang ating maitatanim, hindi natin yan pwedeng ibiyahe. Lalo na kung maliliit lang yan, ang kukuha lang yan dito ay yung mga buyer na nandito sa lugar namin. Kaya ang mangyayari niyan, tamanyuhan, papatak diyan kapag marami ang maliliit, wala na, lugi na. Ano guys, dahil ang pinya kapag marami ang maliliit, halos kulang pa sa ipinuhunan namin sa bawat puno. Dahil kung lahat nga patrabaho ang ginagawa namin dito ay halos pumapatak ng megit 4 guys ang isa, o nagpapatak ng 4 mula nang itinanim hanggan sa pag-ani. Hindi guys biro ang pagpupuhunan sa pagtatanim ng pinya no. Talagang ang puhunan mo rito ay kumbaga naka-stack sa mahigit 1 taon bago ka umani. Kaya yun nga ang masakit dito kapag ikaw umani o inabutan ka ng ganyan ngang panahon na hindi maganda, baka bungahan ka ng maliliit. Kaya yun nga ang ginawa natin ano guys, dahil medyo marami yung tanim natin, tama lang sa isang biyahe na papuntang Maynila, ibinayahe natin yung pinya natin para hindi malugi kapag dito natin to ibibigay sa mga buyer dito sa amin ano. Kaya yun nga, naging okay naman ating pagbiyahe, medyo mapagod lang nga at puyat, at kumita tayo sa ating pinya. At ito nga, nandito naman tayo sa ating location, kung nakikita nyo nga sa ating likod. Nagpapasimula na naman tayo na magpalinis ng ating taniman para yung huli nating inanihan nung nakaraang taon, medyo malalaki na ang suhi, dito na naman natin itatanim. Kaya panibagong hamon na naman ito guys ano, hindi natin alam kung kikita tayo dito o hindi, dahil may mga kalamidad talagang hindi natin inaasahan. Ayan guys, ang masasabi ko lang guys sa inyo ano, kung tayo magtatanim ng pinya, talagang dapat sa magandang lupa. Halos walang kanlong dapat ano, at hindi na istakan ng tubig. At siyempre, talagang aalagaan natin ng mabuti ang pinya para mas marami ang malalaki na ibubunga nito kaysa sa maliliit. Kasi kapag binungahan tayo ng mas marami ang malalaki, yan ang maganda dyan. Halos kikita tayo dyan ng maganda-ganda. Pero kung mas lamang ang maliliit, may posibilidad na madala ang puhunan natin ano. Kaya yun nga, ang pagtatanim po ng pinya ay hindi po biro ano, dahil 1 taon bago tayo mag-ani, 1 taon bago tayo magkapira rito, hindi pa natin alam kung dagsaan ang pinya o mababa ang kuhaan. Yun ang masamang panaginip sa nagtatanim ng pinya ano, kapag na-timingan natin yung dagsaan ng pinya, talagang mura ang bilihan ano. Sa 1 taon nating pag-aantay, matatimingan natin yung mura. Talagang pati puhunan natin dyan madadala. Yan lang guys ang masishare ko guys sa inyo ano guys. Kung may mga katanungan lang kayo sa pagtatanim ng pinya, ayan, comment lang kayo guys sa baba no, para masagot natin ang inyong mga katanungan.
Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang guys ang Pimalas TV. Bye-bye!